Good morning! Welcome back to our YouTube channel. Again, this is your GMD from Bicol, GMD Rochelle Angel Kayabyab. I know you are excited to learn more on how to run your business. Siyempre, pumasok ka sa lifestyles para lumago ang iyong kabuhayan, di ba? So, before kayo fieldwork ng iyong mentor or ng taong nagdala sa iyo dito, let us first conduct the one-on-one coaching or the startup. So, very important yung startup kasi dito magkakaroon ng foundation at direksyon ang business mo. So, as a certified public accountant, I've been in this business for more than 14 years. Kaya ako dito tumagal kasi may sistema talaga ang lifestyles. Hindi siya ordinaryong benta-benta business, 'di ba? So, ako personally am forever grateful that I found my first network marketing company na hindi lang basta ako tinuruan na magkaroon ng income, kung hindi naturuan ako na palakihin ang mga pangarap ko sa buhay. So, when I started January of 2009, in 1 to 3 years, one of my basic dreams ay natupad din, like having my brand new cars, international travel. And for more than 10 years, masasabi ko, pati yung mga pinangarap ko na building, properties, and financial freedom ay nakuha ko din. Bakit? Kasi itong basic startup na ikinandak sa akin noon at natutunan ko, dito nagsimula na magkaroon ng realization lahat ng mga pangarap ko. So, my topic for today is the first part of the startup, 'di ba? So, sabi dito, taking you to the next level. So, naka-sign up ka na, naka-member ka na. So, paano ka na nga ba dahan-dahan makakaakyat patungo sa mga pangarap mo? So, let's first discuss the first part, which will be the foundation and the fuel of your business. So, number 1, kailangan talaga kahit medyo tinatamad ka o nakukornihan ka man dyan, kung lalaki ka man, or may edad ka na, feeling mo hindi na sa'yo bagay maglista ng mga pangarap. But, to tell you frankly, eto talaga ay mandatory kung gusto mong maging successful. Naalala mo yung presentation na inattendan mo na hope, diba sabi doon? 3 keys to success is dreams. So, eto yon. So, pag naglagay ka ng mga pangarap mo sa iyong notebook, sa iyong dream notebook, kailangan lagyan mo siya ng price tag. Yan. Dapat alam mo kung magkano yung gusto mong bilhing pangarap. And of course, kailangan alam mo din kung ano yung estado ng income mo ngayon. Realistic ba na maabot mo siya? Kasi pag hindi realistic, di syempre gagawa tayo ng action plan para maabot yung pangarap mo. And of course, gaano katagal mo yung ma-achieve yung mga pangarap mo? Kailangan may time frame din tayo. So, assuming na yung mga pangarap na yun ay nailista mo na, like your own house, your brand new car, your the best education for your children, magkano na lahat ng total nun? Ilang milyon ang kailangan para matupad yon? O, di ba? Bakit kailangan mo tong isulat? Alam nyo, dito ko na-realize sa lifestyle startup workshop na pag alam mo pala kung ano yung gusto mo, hindi ka makakaramdam ng pagod. Hindi mo mafe-feel na yung init, saka rejection sa mga kinakausap mo. Dahil alam mo, nakapalit lahat ng pagod na yon ay yung mga pangarap na nilista mo. 'Di ba? So, kasi reality, mahirap mangarap pag wala ka talagang sapat na income. Pero dito sa lifestyles, kung maglagyan mo lang ng amount yung mga pangarap mo, at alam natin from point A to B kung magkano ang kailangan nating i-workout na income mo para matupad yan. At hindi ka mag-isang mag-iisip. Yung mentor mo, yung mga upline mo, tutulungan ka nila mag-strategize. O di ba ang ganda? Meron ka ditong maaasahan, natutupad na kasabay mo ng mga pangarap mo. Di ba? So, para naman malaman mo na mabibuild up talaga yung pera para sa mga pangarap mo, kailangan alam mo din yung mga expenses mo. Kasi pag alam mo yung kinikita mo at alam mo yung expenses mo, makikita mo kung may sobra ba o may kulang ba. So, do not be emotionally attached of the result. Yung iba kasi, tinatamad magsulat ng
Magkano ba yung grocery nila sa isang buwan? Magkano ba yung electric bills nila? Kasi sabi nila, ay nako, ayoko nang makita kasi nga deficit siya, negative nga. Alam niyo ba, yun nga ang kailangan nating makita. What's the reality? Buti na lang, before ko tumamit na lifestyles, I was pregnant then with my second child. As an accountant, ginawa ko na yan. Tinignan ko yung kita namin mag-asawa, plus yung aming monthly expenses. Sabi ko, my God, deficit pala kami ng way back 2008, around 10,000 a month. Sabi ko, hindi pa ako nagpapaaral noon ha. So sabi ko sa husband ko, kailangan talaga nating mag-business. So doon ko na-realize na the only way to augment our income is to have a business. Isip ako ng isip until one day dumating yung lifestyles. Siguro parehas din kita. Nag-iisip ka din ng malaking kitaan or additional income para matugunan yung mga pangangailangan mo. So eto na yon. So pag pinasulat ka ng upline mo ng mga gastusin saka current na kinikita mo, kasi kakasimula mo pa lang, wala ka pang kinikita sa lifestyles, yung sweldo mo pa lang, kung may negosyo kayo, negosyo mo pa lang, tingnan natin kung nakakaipon ka ba or nagne-negative ka. So, transparency and honesty, makakatulong po yan para maging sound ang advices sa'yo. Diba? So, what else? Pag nakuha mo na kung ilan yung deficit or baka nga may sobra, diba? Who knows kung ano yung financial status mo ngayon. Ito na yung dalawang pamamaraan para kumita ka dito pag baguhan ka. First is the active income, which is generated by the retail income. So, kailangan kahit ayaw mo magbenta sa isip mo, aralin mo to. Kasi dito, ito yung magiging income mo to sustain the daily needs of your business. Okay. So, ano ba ang pinaka-ultimate goal? Kaya natin to ginagawa. Of course, for you to have passive income. Malaking passive income and continuous. Kahit namamasyal ka, meron kang passive income. Pero bago ka makarating sa passive income, gagawa muna tayo ng active income, which is the retail income. Okay. Assuming naka 40% discount ka na, direct distributor ka, do you know that by selling 4 bottles a day, you can earn in 30 days 100,000 plus. Di ba? Ang galing. Yun nga lang 1 bottle a day of Intra, meron kang 21,600. What if you sell 1 Better Together kit a day? That's 3,360 per BT kit. In 30 days, you can earn 100,800. Di ba? Ang galing ng kitaan sa lifestyles. So, para mag-strategize mo na meron ka talagang retail income, okay? Kasi ang kailangan magastos mo lang dyan is yung income, yung puhunan, kailangan makabalik yon, pambili ulit ng products, wag mo siyang gagalawin. Have that discipline kasi papatayin mo yung sariling negosyo mo pag ginalaw mo yung kapital, okay? So, yung income, ang gagawin mo doon, para ka talaga may retail income, mag-strategize ka na lahat ng nilista mong kakilala, ang pupuntahan mo or ang kakausapin mo initially para mataas ang probability mabebentahan ka is number 1, M. Ano yung number 1, M? Kailangan syempre yung kausap mo may capacity naman magbayad. May pera siya. Money, di ba? Second M, para most likely may sakit-sakit na yan, kahit simpleng migraine, dapat ang edad niya middle age. That's around late 30s pataas. And para mas maganda din na sure kang bibili yan, kailangan may nararamdaman siya mild to severe illness like headache, asthma, or even may cancer. So, yung tatlong M, money, middle age, and above, mild to severe illness. Yan ang priority mong hinahanap sa listahan mo kapag gusto mo mag-retail. Okay? And mind you, pag nagre-retailing ka, syempre, ang iyong topic is the benefits of the product, saka product testimony. Kung baga sa trabaho natin, for example, teacher ka, okay? May time na nagle-lesson plan ka, may time na nagka-classroom teaching ka. Di ba? Marami kang trabaho. So, sa lifestyles naman na opportunity, pag gusto mo mag-retail, yun yung mga nature ng taong kakausapin mo at yun yung nature ng i-discuss mo sa mga taong kinakausap mo. Product benefits and product testimony.
Okay. So, malinaw po ba yon? So, that is what you call the retailing income or the active income. So, ang approach is product and testimony sa product. Okay. At ang tip, 3 klase ng M, mga hanapin mo sa prospect mo: money, middle age and above, mild to severe illness. Okay. So, pag nakabenta ka na, 'di ba? You have now your income, you can now go to your building passive income. Yan. So, ano ibig sabihin nito? Hahanapin mo na yung mga katulad mo na malaki ang pangarap, gusto makatulong sa maraming tao. Ibig sabihin, nagbibuild ka na ng iyong network. Naghahanap ka na ng magiging kasama sa business na to. Yung gagawin din to. So, ano usually ang criteria ng mga taong gagawa nito? May 3 silang sign, 3 P. Peso, mahilig sila sa pera. Okay? Number 2, P, na gusto rin nila ang passive income. And pag 3 P, mahilig sila sa personality growth and purpose in life. Okay? So, mahilig sila mag-travel, tumulong sa maraming tao. So, pag yung criteria yan, nakita mo sa isang tao, kahit walang sakit yan, okay? Discussan mo ng business opportunity, katulad ko, wala naman akong sakit, I decided to join. Yan. Pag yan ang mga hinahanap mo, ang galing lang ng iyong network. So, imagine, pag meron kang napasaling 3 na nag-instant package, that is, magkano? 48,195. Pag may napasali kang 2 na nag-Better Together kit lang, yung 8,970 lang, meron kang 3,360 sa 2. At kung meron kang 3 na nag-Express Direct, meron kang 14,000 per head, meron kang 42,000. Total earnings mo by having that kind of sponsorship is 93,555. Ang galing, di ba? At wala tong limit, ha? Kahit ilan. Example lang yan, di ba? So, ngayon, kung eto yung pangalawa mong tututukan na magkaroon ka ng team or magkaroon ka ng passive income, darating ang panahon, basta talagang sinasama mo din sila sa mga training, kasabay mo na nagtitraining, dadami ka. Eto na yung multiplication through and earning royalty bonus. Sa pagdadami ka, magkano nga ba ang royalty? So, these are samples, diba? Sa downline mo, na nagka-downline din ng Express Direct, meron kang 2,430 royalty bonus. Sa Instant, meron kang 4,590. Sa Better Together Kit, may 270 ka. Assuming 3 to 5 years or 1 year, nag-multiply na yan ng 10, 100, 1,000. So, yan na yung iyong potential na royalty bonus. Diba? Ang dami? So, ang ganda ng business. Darating ang panahon na sa 2 million plus na ang royalty bonus mo. So, wag ka lang titigil na i-share at turuan ng turuan yung mga naisama mo dito. Sabi nga, dreams don't work unless you do. So, I hope naintindihan nyo that list of dreams is very important and your retailing or active income and your passive income is the gateway for you to buy your dreams. So, that's all for our first part of our startup. So, that's all. Thank you and good morning.